Ang ating pong topic for today is motivated for maturity. And let's read together with me in the book of Philippians chapter 3 verses 15 to 21. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa iyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtam na. Verse 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumula sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Verse 19, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at walang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagsalita sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. God bless the reading of His Word. Pwede na po tayong makaupo. And please welcome po ang ating tagapagsalita sa umagang ito, no other than our senior pastor, Pastor Rolly Moronia. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Sister Dali. Magandang umaga po, mga kapatid. Magpalang araw. Welcome po kayo sa ating worship center dito po sa GLCM family, maging sa mga nasa online. Praise God. Magandang araw. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa atin. Sino po sa inyo ang 40 years ng Christian, hanggang ngayon ay nasa stay pa rin siya ng Panginoon, nananatili sa Panginoon, taas ang kamay. Walang 40, 30 years na Christian na, taas ang kamay. 30, praise God. So yung 20 na Christian na, 20, 10, 15, 5, isang taon pa lamang na Christians. So, congratulations. Kahit sa anong taon pa yan, ang mahalaga, nandito kayo. Patuloy tayong nagpapatuloy sa Panginoon. Naglilingkod tayo sa Kanya nang mayroong katapatan. Pwede ba palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon? Wine-welcome ko rin yung mga nagbakasyon, pero nandito pa rin, hindi mukhang pagod. Yung iba mukhang pagod pero yung iba nakangitip na. Kaya praise God at nakapagpahinga kayo. At siyempre, sa umagang ito ay patuloy tayong mag-aaral ng kanyang banal na salita at nawa ito ay magrema sa ating kaisipan, sa ating puso at maipamuhay natin ito. So wala tayong gagawin habang hinihintay natin ng Panginoon, kundi yung pangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang Word of God, ang church, ay siyang daan o tool para ang tao ay maligtas, manatili sa kanyang presensya, at makamit natin yung buhay na walang hanggan at tayo ay makarating doon sa piling niya sa new heaven and new earth na siyang para sa mga anak niya na sumampalataya sa Kanya. Amen po ba? Kaya hindi tayo magsasawa ng pangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo magsasawa ng makinig at mag-aral ng Kanyang salita. Amen. Minsan papalakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise God. So nabasa na po ang mga talata na ating pong pagbubulay-bulayan. Sa bahaging ito ng sulat o liham ni Apostol Pablo ay ating tingnan ang isang napakalaking aspeto ng ating buhay pananampalataya, ang maturity. Sabi nga po natin, maturity. Wala pong shortcut sa spiritual maturity. Palagi po yan ay nasa process. And it takes time, yung process na ito, yung journey na ito, and it takes time also to be holy as the Lord na gustong mangyari sa atin. Kaya kung ikaw ay nangangailangan ng motivation upang ipagpatuloy ang iyong journey to maturity, dapat po ay pakinggan nating lubos ang mensaheng ito.
at kung ikaw naman ay tagapanguna, lalo na, napakahalagang pagtuunan ng pansin ang ating spiritual growth and maturity. Gayon din sa mga sabihin nating bata pa sa pananampalataya, ay nais ko ring sabihin na ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, sa ating lahat, at tayo ay lumago anuman yung stage ng ating pananampalataya, anumang level na tayo, ang gusto talaga ng Diyos sa atin ay mag-mature spiritually. Amen po ba mga kapatid? So, gusto ng Diyos sa atin talaga lumago tayo sa pananampalataya. Kasi pag hindi po tayo lumago sa pananampalataya, hindi tayo magiging blessing sa iba, hindi tayo magagamit ni Lord para sa kanyang gawain. Amen, mga kapatid. Kaya dito, meron tayong tatlong pwedeng panggalingan ng motivation for growth and maturity. Ito ay motivation. 3 sources of motivation for growth and maturity. Una, within us. Within us. The encouragement within us is a great source of motivation for maturity. Sabi po ng chapter 3, verse 15 to 16 sa Book of Philippians, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Yung sinabing matatag na sa pananampalataya, ibig sabihin nun ay mature na. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Ano po yung ating nakamtan na? Yung kaligtasan, yung salvation na tinanggap natin mula sa Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya, mahal ni Pablo ang mga Kristiyano, lalo na itong mga taga-Pilipos, na kanyang sinulatan noong panahon yon at ngayon ay nababasa natin. Batid nating lahat na itong si Pablo ay naka-house arrest, nakakulong siya sa Roma nang isulat niya ang liham na ito. Dahil nga sa pagmamahal niya sa mga iglesia, ay sobrang konsensya kapag may nabalitaan po siyang lumalayo sa pananampalataya. Kaya ina-address niya itong liham na ito, para manatili at ipabatid sa mga Christian ng panahong yon na ang pangunahing priority dapat ay ang paglago. At ang anumang bagay na mula sa labas na nais sumira sa maturity ito, sa paglago ng mga Kristiyano o humadlang, ay dapat ay dinidil agad. Ibig sabihin, hindi ito pinababayang makasira sa pananampalataya. At sa madaling panahon, ay madil nga itong mga ginagawa ng iba para paghadlangan itong maturity na gustong mangyari sa atin ni Paul. Kaya dalawang expression na ginamit niya mula sa passage na ating binasa. Una, yung dapat maging kaisipan. So, ibig sabihin, pag Kristiyano ka na, dapat ito na ang iyong maging kaisipan. Ang mga mabibilang dito ay ang mga Christians na ang disposisyon ay mahalagang maging goal ang growth and maturity. Sabihin natin muli, growth and maturity. So kapag ikaw ay Christian, ang goal mo dapat lumago ka, mag-mature ka sa pananampalataya. Huwag kang maging complacent. Huwag kang masatisfy na sa iyong pagiging Kristiyano na tinanggap mo si Lord bilang Lord and Savior. Kaya kinikilala dapat na kailangan tayo magpatuloy para nga ma-achieve yung mark of maturity. Hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan at mabubuting gawa lamang, kundi sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Yung tinatawag na in Christ alone. Kasi pag ikaw ay na kay Kristo, magiging maayos ang iyong buhay. Kasi siya ang iyong modelo. Amen po ba? Pangalawa, sabi, kung hindi ganito ang iyong pag-iisip. Kung hindi ganito ang iyong pag-iisip. Ang ganitong expression naman ay tumutukoy sa mga taong nag-aakala na nakarating na nila ang level of maturity. At dahil dito, hindi na nila kailangan ng tulong. Maraming mga Christian, mga kapatid, na kapag sila ay Christian na, ay hindi na sila nagle-level up. Sila ay complacent na at para bagang
alam na nila ang lahat. Ayaw nilang maturuan. Kaya makita natin, hindi lahat sumasama sa process ng discipleship. Amen po ba? At yung iba, ang gusto lang talaga, sumamba, umuwi. Kaya sa loob ng 2 taon, 3 taon, naging traditional na nila ganoon na lamang. Kaya, walang paglago. Walang spiritual na paglago. Kasi nga, ayaw mong lumago, hindi yun ang pangunahin mo, yung growth sa buhay mo. Kaya, ganyan na lang ang mangyayari sa iyo. O, mangyayari din naman, yung iba, ayaw din naman tumanggap noong responsibilidad at ng commitment sa proseso ng paglago. Kasi pagka meron kang desire ng spiritual maturity, ng growth, so, kailangan mo nang mag-extend ng time, kailangan mong tumanggap ng responsibility, kailangan mo ng commitment. Amen po ba? Sabi nga po ninyo, commitment. Ibig sabihin nun, umaraw at umulan, nasa fellowship ka, may problema ka man o wala, mananatili ka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin nun, walang makakaawat sa iyo kasi ang nais mo ay pumunta ka doon sa level of maturity na hinahangad mo. Amen po, mga kapatid. Kaya anuman ang kalagayan natin, ay pinapaalala nitong sa Apostol Pablo na ang progreso ng spirituality ay nagmumula sa pagsunod. Nagsisimula po yan sa pagsunod. Na ang pamantayan, tanda natin, na ang standard ay ang salita ng Diyos. Paul wanted them and wanted, pati tayo kasama, to go forward. To go forward. Ibig sabihin nun, kung tayo ay naligtas o naligtas yung mga naunang Kristiyano sa habag ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat na ang progreso ng ating maturity ay sa pamamagitan din ng gayoong standard. Amen po ba? Kasi yung standard ni Lord ang ating sinusunod at yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi nung panahon yun, mga kapatid, ay merong mga mananampalataya na sila ay legalist. Ewan ko kung sila ay talagang tunay na Christian o hindi, na nung araw na yon ay binabaluktot nila yung pananampalatayang itinuturo ni Pablo. By the way, pag sinabi nga legalist, ayaw nilang maniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya at habag lang ng Panginoon. Yung ibig sabihin nun, dinadagdan nila ng good works. Dinadagdagan nila ay dapat ganito. Hindi masama yon. Pero pagka kaligtasan, ang pinag-uusapan, hindi ito good works. Kaya nga hindi ito relihiyon. Kasi ang relihiyon ay good works. Kaya ang relihiyon tinuturo, maging panatiko ka sa relihiyon, umanib ka. Hindi ba? Magpabautismo ka sa kanila. Sumang-ayon ka sa kanila. Hindi ba? Pero ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang turo ng Bible ay hindi good works, ito ay biyaya, ito ay pananampalataya sa ginawa ni Jesus. Sa krus ng Kalbaryo at pinagkatiwalaan mo yon na kinuha ni Jesus ang lahat ng iyong kasalanan at ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan darating at that moment, ikaw ngayon ay ligtas na. So, yun yung hindi lahat pinaniniwalaan at hanggang ngayon napakaraming reliyon, di po ba? Hanggang ngayon iba-iba yung ating pinaniniwalaan pero praise God, ang GLCM family ay full gospel, naniniwala sa mga itinuturo ni Pablo at itinuturo naman natin ngayon. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Praise God. Kaya kung titingnan din po natin yung mga taga-Galatia ay ganun din sila, nahihimok sila sa maling paraan ng pananampalataya. Kaya merong ganitong babala itong si Pablo na siyang pinag-aaralan natin. Anong sabi ng Galatians chapter 3 verse 3? Ganyan ba kayo kamangmang? Kayo ay nagsimula sa pamamagitan ng Espiritu. Kayo ba ngayon ay ginawang ganap sa pamamagitan ng gawa ng tao? Ang ibig sabihin, nung panahon ng mga taga-Galatia, bumabalik pa rin yung mga dating pananampalataya. Yung mga maling pananampalataya na hanggang ngayon ay namana natin. Kaya, yung turo ni Pablo, kung nag-umpisa tayo sa tamang pananampalataya, dapat magpapatuloy tayo. Hindi tayo hihinto. Sabihin mo sa iyong katabi, magpapatuloy ka.
So, ang encouragement na ito ni Paul, mga kapatid, ay napaka-straightforward. Ibig sabihin nun, napakadali na mga maintindihan. Ano yung kanyang sinasabi? Sa kanyang pangangaral, dapat, pagka ikaw ay Christian na, stay on your lane. Di po ba? So, halimbawa, example, yung mga marunong magmaneho dito, tinuturo noong sa mga driving school, pag ikaw nagmamaneho, doon ka lang sa lane mo. Brother Jomar, tama ba yun, di ba? Kasi pag na-aksidente ka, Brother Lito, tama ba yun? Pag na-aksidente ka at wala ka sa linya mo, talo ka. Yun sa sa pagmamaneho. No? Pero dito sa spirituality na tinuturo ni Pablo, ibig sabihin ng stay on your lane, stay doon sa direction ng Diyos. Stay sa direction ni Paul. At palagi kang nakapokus sa Panginoon. Kaya pag nakapokus ka sa Panginoon, hindi ka naman maliling lang ng diablo o ng ibang turo. Kasi mayroong Bible, palagi ko inuulit na pagbabasihan mo, at mayroong banal na Espiritu. Ngayon, maliling lang ka lamang, tatamarin ka lamang, magbabake-slide ka lamang, kung hindi ka nakapokus doon. Kasi ang tao kasi madaling maling lang eh. Hindi masama ang magnegosyo, pero ipopokus ka ron. Hindi masama ang pamilya, ipopokus ka ron. Hindi masama ang mamasyal, ipopokus ka ron. Kaya nagiging depokus ka. Pero ang turo ng Diyos, dapat si Lord muna ang number 1 sa buhay mo. At yung gawain ng Panginoon Diyos ay hindi mo yan kaliligtaan. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya stay on your lane, yung direction at yung focus sa ating Panginoon. Pangalawa, walk the same walk. Ibig sabihin ng walk the same walk, kung ano yung lakarin ni Pablo, dapat ganoon din tayo. Pero hindi natin gugustuhin na tayo ay makulong, hindi natin gugustuhin na tayo ay batuhin, hindi natin gugustuhin na tayo ay palaging persecution ang dinadanas namin. Pag sinabing walk the same walk, yung pattern noong pananampalataya nila na natagpuan na ni Lord at natagpuan natin sa ating sa Panginoon. Kasi yung pattern na yon ay pwede nating ipamana, pwede nating ibigay. Kaya nga tayo, mga Christian, di ba? Kapag ikaw ay Christian, ang Christian values na family na susunod sa mga henerasyon mo, iyon ang ipapasa mo. Kasi iyon yung pattern. Di ba nakita natin na kapag ang tatay o nanay ay ang kanyang profession ay lawyer, kadalasan yung mga anak ay lawyer. Di ba? Kadalasan kapag siya ay teacher pa rin. Kasi yung values ay naipapasa. How much more yung Christian values. Sa kabilang banda, kapag ang tatay ay babaero, sigolero, lasenggero, ayun, papasa niya yun eh. Kasi ginakita ng mga anak, ginagawa niya. So, naipapasa po yan. Nagiging pattern po yan. Kaya nga meron pang isang halimbawa, hindi ba? Ito yung latest na talk of the town o talk of the country pagdating doon sa DPWH, di ba? Yung corruption pala ay naging pattern na. Ibig sabihin naging pattern, naging lifestyle na. Yun na yung galaw, yun na palagi. Kaya nga nung mga araw, ewan ko ngayon, di ba pagka sinabi nagkatrabaho ka sa BIR, ang ibig sabihin, mayaman ito, di ba? Pag nagkatrabaho sa custom, naku, may pera ito. Ngayon naman, pagka nagkatrabaho sa DPWH, ay mapera lalo ito, di ba? Yun ang ibig sabihin. Kasi nasisira ngayon yung mark na yung values. Kaya kung ano yung meron ka na ipapasa mo, yun ang ibig sabihin na you walk the same walk, yung pattern. Tayo, mga Kristiyano, stay in faith na tinuro ni Lord, itinulo kay Pablo, at itinuturo natin naman ngayon sa ating mga taga-GLSM family. Amen. Palapakan natin si Lord. So, ano yung pangatlo? Think the same thoughts. Think the same thoughts. Ibig sabihin nun, like-minded. Kung ano yung mind of Christ, yung mind ni Pablo, yung mind ng mga early Christians, ay tutularan natin. Yung pagkakaisa ng isip, yung unity, yung think the same thoughts. Kung ang isip nila na ang pananampalataya ay dapat paunlarin, tayo rin naman, ang isip natin, paunlarin natin ang ating pananampalataya. Kung ang isip nila roon, ang paraan ng pananampalataya ay paglilingkod, tayo rin naman, sa isip natin, ang pananampalataya ay naglilingkod tayo. Walang tamad na Kristiyano dapat. Amen, mga kapatid. So, ang pang-apat, go forward towards maturity. Na kahit ano ang mangyari, magpapatuloy ka. Consistency. Don't look back.
Maaari, merong interruption, pero magpapatuloy ka. Maraming interruption yan. Yung mga kabataan, maraming interruption sa kabataan, yung mga gadgets, yung mga maling mga crush o maling pag-ibig. At maging sa mga adult, di ba? Yung mga maling ginagawa na inaalok ng mundong ito. Kaya ang sabi, maging consistent tayo towards maturity at don't look back. Huwag nating balikan yung mga ating dating mga ginagawa, yung mga makamundong ginagawa natin. Ito ang layunin ng Diyos para sa bawat isa. Ano ang layunin ng Diyos para sa ating mga Christians? Maging mature believers tayo. Amen. So, doon sa mga hindi pa Christians, hindi ka pwedeng mag-mature. Dapat, ma-born again ka muna. Pag ikaw ay na-born again, doon ka mag-mature. Amen po ba? Nakakaintindihan tayo, mga kapatid. Kaya, ang dagdag pa rito, huwag po tayong makontento na paikot-ikot lang ang ating buhay pananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng paikot-ikot lang ang pananampalataya? Minsan, spiritual tayo. Minsan karnal tayo, minsan spiritual tayo, minsan karnal tayo, minsan masipag tayo, minsan tamad tayo, minsan nanghihina. Okay naman na nanghihina. Pero ang ibig sabihin dito, yung pananampalataya mo kay Lord palagi nasa iyong puso. Yung pananampalataya mo kay Lord palagi gusto mo nga mag-improve. Alam niyo, yung ating pagkipagkaisa kay Kristo, bagamat biyaya at habag ng lahat ng iyan, ay meron tayong dapat gawin. Meron tayong effort na ginagawa. The moment na hindi ka na magbasa ng Biblia, the moment na hindi ka na manalangin, the moment na hindi ka na sumama sa mga life group o small groups o namang process ng mga revival na ginagawa ng simbahan, ang tendency nun ay manghihina ka. Pero purihin ng Panginoon sapagkat tayo ay may ginagawang paraan. Amen po ba? Kaya, sa panahong ito, anong month ba ngayon, mga kapatid? First week of ng November. So, ibig sabihin nun, December 2026 na. Ngayon, i-assess nyo yung inyong spiritual na buhay. Kadalasan kasi, ang mga ina-assist natin ay yung pera. Kasama ako doon. Wala na ba kami pera. Doon naman totoo no? Mahalaga yung pera. Hindi ko sasabihin. Kasi kadalasan, yun yung ina-assist natin. Pero kung ina-assist natin yung ating mga investment, yung ating pera, ay assess din natin yung ating spiritual life. So, yung katabi, assess mo naman yung spiritual life. Pwede mong ipamigay kay pastor yung pera mo para wag ka nang i-assess. Joke lang po yan. So, assess natin yung ating spiritual life. Kasi, sa pagkatapos ng taon, ay maaari nating lungunin yung nakaraan. Pwede po yan. Hindi po ba? Assess natin kung ano yung ating nagawa nung nakaraan. At sa panahon natin, sa pang 2026, ay magkakaroon ka ngayon ng goal. Magkakaroon kayo ng planning kung ano ang iyong gagawin. Hindi po ba? Kung yung mga physical aspect ng buhay mo, aspetong pang physical, pang material, pang negosyo, ay may mga plano ka dyan, dapat yung spiritual life mo, nagpaplano ka rin. Amen po ba mga kapatid? Pero salamat sa Diyos na binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ma-assess ito. At dahil dito, yung level ng maturity na taglay natin, hindi siya mananatili doon sa complacent mood, kung hindi nahandoon sa palagi sa active mood. Ibig sabihin, lumalago tayo, tumataas ang level ng maturity natin, kaya natin ito ina-assess. Kasi kung di natin ito i-assess, yun nga, ay parang ganito na lang tayo sa ating buhay. Kaya ang ating GLCM family, ay ang tanong, umaangat ba ang level ng ating maturity? Taas nga po ang ating kamay, kung taas ang ating level ng maturity, o hindi nyo ina-assess ito. Hindi ko, alam nyo, ang yung spiritual na buhay ninyo, hindi ko ma-assess. Ang pwede ko lang bilangin, kung ilan na yung anak ninyo. Ang pwede kong bilangin kung ilan yung sasakyan ninyo. Ang pwede kong bilangin, kung ipabibilang ninyo kung magkano ang pera ninyo sa bangko. Pero yung spiritual, wala raw sabi nung nasa harap, yung spiritual na kalagayan ninyo, kayo ang nakakaalam yan at ang Diyos. Walang husgahan dyan eh. Kasi pagka dito tayo, nakikita-kita tayo rito, ang tingin ko sa inyo, puro mga banal eh. Di ba? Ang tingin ko sa inyo. Pero pag nasa labas na kayo, hindi ko alam yon kung ano yung inyong ginagawa. Ang Diyos lang ang siyang nakakaalam
ng maturity natin. Tama po ba yan, mga kapatid? Sabi mo sa iyong katabi, tama ba yon? Ayan. Kaya mag-assess ka ng maturity mo. Okay. So, yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya, ang tanong, does the Word of God dwell within you richly? Ayan. Napakaraming dahilan po upang ma-discourage tayo. Totoo po yan. Napakaraming dahilan. Kahit ako ay 30 years, almost 30 years na akong nagpapastor, pero talagang napakadaming discouragement. Kasi marami, sa panahon natin ngayon, although may mga discouragement, ay kailangan po ng katulad nating mga Christian. Kasi maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at nangangailangan sila ng encouragement. Ang makapag-encourage lamang sa mga humahanap ng encouragement ay yung mga mature Christian. Alam niyo po ba yun? You cannot give what you don't have. Kung hindi ka mature, paano mo siya may encourage? Baka pag nadi-discourage ka, oo nga, nagasawa na nga ako dyan sa pastor na yan. Huwag na tayong dumalo dyan. So, hindi na madi-discourage, di ba? Pero pag ikaw ay nag-encourage palagi, nakakatulong ka. At makakatiya ka naman, pagka nag-encourage ka, ang basehan mo ay ang Word of God. At kahit ikaw ay may mga dumidiscourage sa'yo, at nakapokus ka, naka-stay ka sa salita ng Diyos, walang makakahatak sa iyong pababa. Kasi naka-stay ka, nakakapit ka kay Lord. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi napakadaling manghinawa. Napakadaling mag-backslide. Napakadali pong tumigil. Pero mag-e-effort ka pagka gusto mong lumago sa pananampalataya. Amen po ba yun? Niwala po ba kayo? Kaya si Pablo ay napakagandang ehemplo. Siya ay example na meron siyang ministry ng encouragement. Napakahusay niyang tagapagturo. Imagine, nakakulong na siya. Pero yung word of encouragement sa lahat ng kanyang sulat sa mga iglesia ay nananatiling nakaka-encourage at buhay. Hanggang ngayon ay pinakikinabangan natin. Palagi siyang naghahanap ng opportunity upang mag-encourage. Kaya mga kapatid, dapat yung mga kasama nyo sa bahay, dapat isa ron encourager. Kasi dun sa bahay ninyo, pagka walang encourager, ano mangyayari sa inyo, madi-discourage kayo. Amen po ba? Kaya ganun din naman mga kapatid, kung ikaw ay halimbawa sa susunod na taon, halimbawa may mga plano ka sa buhay, kung ikaw ay mayroong plano sa buhay, dapat isasama mo palagi si Lord sa plano mo. Hindi mo pwedeng sarili mo lamang yon kasi magpe-failure ka mga kapatid. Kasi yung ginagawa na tinuturo na ni Pablo at tinuturo natin sa iglesyang ito ay almost the same. Ang basehan natin ay salita ng Diyos. At gusto ng Panginoon na tayo ay umunlad sa pananampalataya, hindi tayo mapahamak, hindi tayo maging failure sa ating ginagawa at sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay mag-prosper tayo, mag-success tayo, umunlad ang lahat ng aspeto ng buhay natin, body, soul, and spirit. Kaya mahalaga yung encouragement na ito. So basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 to 17. May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Tingnan sabi Paul, encourage your heart. Kasi mahalaga yung puso natin, mga kapatid. Kasi nanlalamig yung puso, hindi po ba? Minsan marumi yung ating puso. Pero pagka palaging na-encourage yung ating puso, lumalakas ito in every good deed and word, yun ang sabi. Dahil sa ating mga gawa, makikita natin kung ano yung ating puso. Kasi kung ano yung lumalabas sa ating bibig, ibig sabihin nun, nanggagaling iyon saan? Sa ating puso. Nanggagaling lahat yan, mga kapatid, sa ating puso. Kaya, alam ni Pablo ang kahalagahan ng encouragement. Di ba? Kahit sa mga unang mga mananampalataya, paulit-ulit tayo
sa pagkakaroon palagi ng mga pagtitipon na ganito. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Basahin natin ng malakas. Ready, go. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some in the spirit habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So, ang pinaka magandang salita dito ay yung encouraging one another. Encourage one another. Kaya tayo dito sa mga taga GLCM family, dapat nag-encourage tayo mga kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, encourage mo naman ako. Paglabas, utangan kita, mamaya. So, yung encouragement po, mga kapatid, ay lubhang mahalaga. Huwag yung ikaw ang nagiging source of discouragement. Amen po ba yan, mga kapatid? Hinahaluan ko lang ng joke ito para hindi kayo antukin. Pero ang totoo nun, ay seryoso po ako na dapat nag-encourage po tayo sa bawat isa. Imagine, hindi ho tayo i-encourage noong mga kaibaang pananampalataya natin. Tama po ba yan, mga kapatid? Yung ibang pananampalataya, ibang katuruan, hindi tayo i-encourage noon. Kundi, papaalisin tayo sa ating pananampalataya. Ang talagang mag-i-encourage sa atin, tayo pa rin mga magkakapatid sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, mas higit na tulong po, mga kapatid, ang naidudulot ng encouragement kaysa criticism. Di ba, nakakadinig ba kayo ng tao na kapag kausap mo, puro puna. Nakarinig ba kayo? Meron ba kayong mga taong mga nakausap ng ganon? Puro complain. Di ba? Ang daming puro complain, puro puna. Pero hindi naman tumutulong. Di ba? Meron ganon, di ba? Yung bang puro criticism ang ginagawa. Pero si Pablo, hindi ganon. Ang emphasis ni Pablo sa mga verses na ating binasa, ang sabi, we can get a great deal of encouragement with us. Ibig sabihin nun, yung encouragement, magsisimula yan sa atin pa rin. Sa ating church, sa ating pamilya, sa iyong sarili. So, yun ang isang punto na huwag nating kalilimutan. Kaya dapat mature tayo. Pangalawa, around us. The examples around us is a great source of motivation for maturity. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo, pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Kaya ito inuulit niya yung gusto ni Pablo na tularan natin siya. Merong iba-ibang version na ginamit patungkol doon sa sa tularan. Yung followers together of me, yung imitators together of me, yung join in imitating of me. Pero yung pinakamadaling maintindihan, sabi ni Paul, ay follow my example. Si Paul po ang nagsabi niyan. Ako, hindi ko pwedeng sabing 100% na follow my example kasi may mga flaws po ako. Kaya si Pablo, nasabi niya yan. Ganito ang point ni Pablo sa pagsasabi ng follow my example. Parang sabi niya, stick with me. Pag sinabi niyang stick with me, yung sabi niya, palaging nakadikit ka sa salita ng Diyos. Nakadikit ka sa ginagawa niya at sa gusto mangyari ni Lord. Let me be your example here. Sabi niya, na sana kayo ay maging halimbawa din. Kung sinabi ni Paul na maging katulad ninyo ako, parang ipinapasa niya sa atin, mga taga-GLCM family, dapat ganoon din kayo. Nasabihin mo sa iba na tularan ninyo ako. Yan ang ibig sabihin nun, di ba ba? Kasi nga, there are many na sa mga tigalabas noon, sa mga hindi pa mananampalataya, na iba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Nakadinig na ba kayo ng ganon? Iba yung sinasabi sa kanilang ginagawa. Diba? Parang magandang sabihin yun sundin nyo ang aking sinasabi, GLCM family pero wag nyo tularan yung aking ginagawa. Diba? Parang para maka-excuse ka. Pero si Pablo hindi ganon. Follow my example sa kanyang isip, sa kanyang pananalita, at sa kanyang gawa. Kaya, ibig sabihin nun, yung dapat merong spiritual courage at confident tayo na sabihin sa iba na
tularan ninyo ang mga taga-GLCM family. Di ba? Pumunta kayo sa GLCM family. Meron confident na ganyan. Minsan sinasabi na, uy, huwag kang titingin sa mga tao, matitisod ka. Sa Lord ka lang tumingin. Di ba? Ganun agad ang sinasabi na. Totoo naman yun mga kapatid. Pero mas mainam sana, mabuti na yung halimbawa na ipinakikita natin sa mga tigalabas ay maganda. Kasi pwedeng ipakita natin yung maganda at pangit Amen po ba mga kapatid? Kaya yung ang sabi natin, kung ano yung ating ipinapangaral, dapat yun din yung ating ginagawa. Kaya yung, by the way, nais kong tandaan natin na yung original na pattern sa Greek word ay tupos. Yun ang ibig sabihin ng imitate o tularan. Ibig sabihin ay pattern. Sabi ni Pablo, kami ang gawin ninyong pattern. Kaya dapat talaga alam natin yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. So, once na ikaw ay nalagay sa posisyon ng tagapanguna, halimbawa tayo dito, pastor, mga leaders, mga life group leaders, ay madali po tayong maka-impluwensya. At yung pag-impluwensya natin dapat nagiging tama. Kasi tinitingnan nila yan as role model po tayo. At yung pagpapala na ating natatanggap, yun dapat ang pinapasa natin sa kanila. Amen po ba? Hindi yung curse ang naipapasa natin sa kanila. Yung mga blessing ang pinapasa natin sa kanila kasi nga tayo ay role model. Kaya gusto natin na tayo ay mag-mature. Kaya siyempre, pag ikaw ay pastor, katulad ko, ay hindi ito madali. Kaya dapat, pinapanalangin nyo rin ako. Sino po ba nanalangin sa akin, sa inyo, mga kapatid? Pinapanalangin nyo po ba ako? So kayo ay pala gabi-gabi, pinapanalangin ko kayo. So dapat ay tayong lahat ay magpanalanginan sa isa't isa. Amen po ba? So, hingin natin sa Diyos na makapamuhay tayo ng may buong pusong pagsunod sa Diyos. At hindi paminsan-minsan lang, kundi sa lahat ng pagkakataon. At pag ginawa mo iyan, magmamature ka sa iyong buhay pananampalataya. Kaya, mga kapatid, kung may godly example, mayroon ding evil example. Alam niyo po ba, mayroong godly example at mayroong evil example. Ngayon, ano ang kakahinatnan ng mga sumusunod sa mga ginagawa ng kaaway? Kasi ang sabi dito, ang mga sumusunod sa sumusunod sa kapahamakan, sumusunod sa gawa ng kaaway, ay ang kahinatnan nito ay kapahamakan. Alam na natin ito. Ang mga Christians, tayo ay citizens of heaven. Pero pag hindi ka Christian, nasa iyo ang distraction. Kaya ang kahulugan nito ay perdition. Ang salitang perdition, ginamit ito kay Judas na tinawag na son of perdition. Kung di ka anak ng Diyos, sabi ng Bible, anak ka ng dyablo. Huwag magagalit yung mga ngayon lang nadinig ito. Totoo po yan. Kung hindi ka anak ng Diyos, ay anak ka ng dyablo. Hindi po pwedeng anak ka ng Diyos, tapos anak ka pa rin ng dyablo. Nakaintindihan tayo, mga kapatid. Mapapahamak sa wala hanggang kamatayan ang mga taong wala sa Panginoon. Ang mga taong nagdadala ng maling katuruan at ginagamit ito upang ikurap ang isipan ng mga hindi mananampalataya at maging mananampalataya. Ginagamit din yan ng mga maling turo sa kanilang vested interest, sa kanilang pangsariling kapakapanan. Pero, ang sabi ng Bible, their end is destruction. Yung gumagawa ng masama, yung nasa maling pananampalataya, ang huling hantungan nila ay nasa destruction. Kasi, ang dinidyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Sa halip na kontrolin ng mga taong ito, ang mga hilig ng kanilang katawan, sila ang kontrolado nito. Tingnan nyo, mga kapatid. Mas mainam na kokontrol mo yung mga gawa ng sanlibutang ito. Kaysa yung gawain ng sanlibutang ito, ikinokontrol ka. Amen po, nakuha niyo po ba yung mga kapatid? So, halimbawa, magsisinungaling ka. O, mag-iisip ka, magsisinungaling ba ako? O, hindi. So, pag ikaw hindi nagsinungaling, inaalok ka ng dyablo, sige, magsinungaling ka. Hindi mo ginawa yung pagkasinungaling, nakontrol mo ngayon. Amen po ba? Nakontrol mo. So, meaning, anumang nais ng gawain ng mundo,
hindi mo sinusunod, kundi ang sinusunod mo ay ang gustong mangyari sa iyo ng Diyos. So napaka-basic naman po ito. Parang binagbalik-aralan lang natin ito. Ano mang inaakala nating magbibigay ng kasiyahan sa ating katawan, ang nangyayari yan ay malulublob tayo sa kasalanan. Kasi nga, mas parang nasisiyahan yung ating katawan kapag gumagawa ang tao ng kasalanan. Kasi hindi tayo likas na matuwid. Tayo ay likas na makasalanan. Hindi tayo likas na banal. Kaya madali tayong akayin ng kasalanan. Kasi nga, ang pinanggalingan nating mga magulang ay makasalanang magulang. Kaya dahil dyan, nung ma-born again tayo, yung ating kasalanang pinagmulan, ay ang gusto ni Pablo, mamatay na yon. At huwag nang mabuhay uli. Yun ang sinasabi ng aklat ng Roma na tayo ay patay na sa kasalanan. Pero, siyempre nga, yun yung nature natin na pag-iba kasalanan, nabubuhay iyan. At minsan, unti-unti, hindi mo napapansin na bubuhay na muli yan. Natindihan po ba nyo, mga kapatid? At yan ang gusto ng ating laman. Kaya minsan, naglalaban ang espiritu at ang laman. Yung flesh and spirit. Palagi pong magkalaban yan. So, paano mo pagtagumpayan ng spirit? Dapat, you are praying in the spirit. Amen po ba? Maaari, naging intangs ka. Dapat, nagre-retreat ka. Dapat, nagkakaroon ka ng revival sa buhay mo. Dapat, nagpa-fasting ka. Kasi ang pinapakain mo palagi, kung iyong katawan, yung flesh lang yon. Pero kapag ang pinapakain mo ay yung spiritual na buhay, ano mangyayari doon? Lalago yon. Magiging malusog yon. Kaya pag dumating ang alok ng kasalanan ng mundong ito, hindi ka masisilo dito. Kaya dahil dito ay ang mga ibang mga tao ay nalugmok sa kasalanan kasi mahina yung espiritu. Kaya may sinabi si Isaiah sa mga ganitong uri ng mga tao dun sa mga non-Christians ninyo. Isaiah chapter 5 verse 20 to 24. Medyo mahaba lang, basahin natin ng dahan-dahan. Sabi, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. Nakakaawa kayo. Kayong nag-aakalang kayo'y marunong at matatalino. Nakakaawa kayo. Kayong malakas uminom ng alak at bihasa sa pagtitimpla nito. Teka muna, hindi ko alam kung kasama dito yung bartender no? Yung nag-aalang ng alak. Hayaan nyo, i-research ko ito. So, verse 23. Pinakakawalan ninyo ang mga may kasalanan, yon, dahil sa suhol. Pero hindi ninyo binibigyan ng katarungan ang mga walang kasalanan. Kaya matatulad kayo sa dayami o tuyong damo na masusunog ng apoy. Matutulad din kayo sa tanim na ang mga ugat ay nabulok o sa bulaklak na tinangay ng hangin na parang alikabok. So, maliwanag, hindi po ba? No? So, parang tinitingnan dito na pagka talaga wala ka sa Panginoon, maaari, pasama ka ng pasama, at marami kang ginagawa na talagang hindi mabuti. Kaya, sabi, ito ang mundong ginagalawan ng wala sa Panginoon. Minsan nga, kahit nga nasa Panginoon na, ganun pa rin yung ginagawa. Amen po ba? Minsan nga, nasa Panginoon na, nagkakamali pa rin kasi nga hindi tayo perfect. Kaya, si Pablo ay palagi siyang nagpapaalala sa atin na tayo ay mag-mature sa ating pananampalataya. Kasi yung mga evil attraction, nasa paligid lang natin ito. Katunayan, yung mga kaaway, yung mga masamang espiritu, hindi natin nakikita, ay tinitingnan niya tayo. Kung saan ka mahina, doon kanya lilinlangin. Kung mahina ka sa pananalapi, yan, doon kanya tutuksihin. Kung ikaw ay mahina sa emosyonal, diyan ka tutuksihin ng dyablo. Kung ikaw ay matampuhin, yan, diyan ka bibigyan ng pagsubok ni Lord. Kung hindi ka makapagpatawad, diyan ka susubukin, nagsusubukin ng dyablo at posible, allow ni Lord yon para mag-mature ka. Kaya ulitin natin, number 1, the encouragement within us is a great source of motivation
for maturity. The example around us, whether godly or evil, is a great source of motivation to strive for maturity. Nakadalawang punto po tayo sa panghuli, ahead of us. Yun yung great of motivation natin. Yung nagiging inspirasyon natin. Yung bakit na dapat, that great anticipation of what is ahead of us is a great source of motivation. Ibig sabihin nun, gusto natin mag-mature kasi meron tayong ina-anticipate sa panghinaharap. Ano yung ina-anticipate natin sa panghinaharap? Siyempre, yung ating pananabik sa ating Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas. Basahin natin. Ready, go. Philippians chapter 3, verse 20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula nooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamagitan ng makapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kaya mga kapatid, kung nais mong manatili sa landas ng paglago o maturity, dito na po ako magtatapos, at umusad patungo sa lugar kung saan ay makakamit mo ang goal ng iyong pananampalataya, huwag mong alisin ang iyong paningin sa goal. Ano yung goal natin? Na makapiling natin ang ating Panginoon sa langit na bayan. Kaya, kung ikaw ay mayroong paghihirap sa iyong katawan, may sakit ka, may karamdaman ka, hayaan mo lang iyon. Kasi darating ang panahon, babaguhin ni Lord ang iyong katawang lupang iyan. Magkakaroon ng incorruptible body. Kung ikaw ang pinoproblema mo ay material things, huwag kang maghinawa. Yung material things na yan, pangsamantala lang iyan sa lupa. Kaya ang sabi ni Lord ay makuha mo man ang buong sanlibutan ito, kung mapahamak naman ng iyong kaluluwa, ano ang iyong magiging pakinabang. Kasi ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa iyong bibig. Kaya mahalaga na yung ating pag-anticipate doon sa future versus sa ating sa ating mga kahirapan, sa ating mga problema at suliranin. Pag naranasan mo yan, meron kang kahirapan sa buhay mo, sabi mo, Lord, pansamantala lang ito. Hindi ako mananatiling may sakit. Hindi ako mananatiling mahirap. Hindi ako mananatiling bigo. Hindi ako mananatiling may problema. Hindi mananatiling ako ay nasa kaguluhan sapagkat alam ko kung mananatili ako sa iyong pananampalataya, makikita kita sa kalangitan at ako ay nasa iyong presensya. Iyon palagi ang inyong iisipin pag dumadating po kayo sa anumang pagsubok. Yun ang ibig sabihin na ina-anticipate mo yung eternal life. Yung eternal values dapat palagi nasa iyan. Kasi pagka palagi material things ang iniisip mo, ano mangyayari sa'yo? Hindi ho masama yan mga kapatid. Magpe-failure ka. Kasi hindi maibibigay ng pera, ng pangdaliang kasiyahan ang inaalok ng mundong ito. Palagi iyon ay pansamantala lamang. At iyon ay palaging panghikayat lamang para ikaw ay lumihis ng landas patungo sa iyong pananampalataya para hindi ka mag-mature. Pero pag palaging iniisip mo, Lord, nasa iyo naman ako. Okay lang yan na ako sa lupang ito ay may kahirapan, pero doon sa langit may kagalakan at mayroong kasiyahan. Let us always remind ourselves that our goal is heaven. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo mananatili sa lupang ito. Tandaan nyo, ano ang saysay ng pagiging Kristiyano natin kung walang langit? Ano ang saysay ng pagiging pananampalataya sa Diyos kung walang buhay na walang hanggan, nakapiling natin ang ating Panginoon? Kaya ang sabi, let us always remind ourselves that our goal is heaven. Sino ba sa inyo ang gustong manatili sa lupang ito? Naniniwala ba kayo na mayroong langit? Ngayon, sino sa inyo ang gusto nang pumunta sa langit? Taas ang kamay. Kung tatlo lang, yung gusto pumunta na ngayon sa langit. Kasi ang sabi, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo.
ang ating tagapagligtas. Kaya pagka ganun palagi ang iniisip natin, ang goal natin, kahit anong pagod na natin, kahit bang sa palagay mo ay babaksa ka na, pag inisip mo na hindi, pansamantala lang ito, merong langit na bayan, nandiyan si Jesus, naghihintay sa akin, mawawala yung pagod mo, mga kapatid eh. Hindi ba anong sabi? Nandiyan chapter 14, verse 2 to 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sabi niya, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? Sino nagsasabi nito? Si Jesus, mga kapatid, Ang sabi niya, at kapag paghanda ko na kayo ng matitirhan, ako babalik at isasama ko kayo. Sabi mong personal ito, isasama ako. Ayun. Upang ako'y makapiling ko kung saan siya naroon. Yun ang ibig sabihin nun. Mga kapatid, asahan natin, i-anticipate natin ang inaalok ni Lord, ang kanyang tahanan na bayan sa langit ay nakahanda para sa mga mananampalatayang tapat at naglilingkod sa Kanya. Maaari po ba tumayo tayong lahat? Awitan natin si Lord nung may pananampalataya at pagsamba. Naway ang salita ng Panginoon, ang isang maging kalakasan natin, maging inspirasyon natin ito bago tayo mag-Holy Communion. Yes, Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. Yes, Lord, the joy of my salvation, Lord. Salamat, Panginoon. And this hope will never fail. Heaven is our own. Yes, Lord. Hallelujah. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verses 40 to 44, pakinggan ninyo mga kapatid, may mga katawang panlangit at meron namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay, inilibing ng katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. At kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Kaya mga kapatid, si Jesus ay inap na sa ating buhay upang sa ating buhay na ito ay masalubong natin sa langit at makasama tayo roon sa kanyang presensya
Christ is enough to all of us. Amen. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. What happens to us at the beginning of this journey is what determines to us at the end of the journey. Ibig sabihin ng mga kapatid, kung ang nangyayari sa iyo, ngayon ay nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, matibay ang iyong pananampalataya, matured ka, panghawakan mo yan hanggang sa huling journey ng buhay mo dito sa lupa at ang reward ng Diyos naghihintay naman sa at kalangitan na ang Diyos ay matapat at matuwid. Kailanman, lahat ng ginagawa mo sa lupa na mayroong paglilingkod sa Kanya, hindi na yan malilimutan. Ang tao malilimutan ang mga ginawa natin, pero ang Diyos, kailanman, anuman ang ginagawa natin para sa Kanyang kaluwalhatian, pagpapalain tayo ng Diyos, bibigyan niya tayo ng gantimpala.